living in a world Mm. where uh, authenticity is being thrown around like everything, like anything. Diba? Yung word na authenticity and the word performative. Okay. And before we get to today's topic, pag-usapan muna natin, ano ba yung pagiging performative? Oh, maganda siguro define muna natin what is performative. Oo. 'Di ba? Kasi madalas natin 'yan marinig ngayon. Actually, mas nakikita ko siya sa mga government officials. Hindi Ang lang. daming performative na government officials. Government officials, Oo. events. I Uy! see it also sometimes. I do host a lot of weddings. Events na performative? Yeah. Diba minsan, even sometimes yung weddings hindi na nawawala yung essence kasi parang Okay. nagiging show. Mm-mm. So that's Agree. also Oo, it also happens. Hindi na para dun sa mag-asawa. Oo. Oo, Diba? just to show off. Correct. Mhm. Also within ourselves. Yeah. For ourselves. Aminin natin. And when I was reading up on it, natamaan din ako. Lahat tayo. Kasi minsan, let's admit that you would post something just to post it, pero hindi naman talaga ikaw yan. Oh. Kumbaga, performative. You are performing. Yeah, for an audience. Yes, it's a performance. It's not really you. It's Mhm. not really who you are. Okay. But then, to bring it back to social media, Mm. I mean naman natin, we post things or we post an image that people want we want to people to perceive. perceive Oo. us as, 'di ba? Hindi mo naman post yung pangit mong picture. Gusto mo, okay, ito yung lifestyle na ipoproject ko. Oo. Ganito yung mga Instagrammable. Oo, Aesthetic. ito yung mga events na pinupuntahan ko. Ito yung mga taong kasama ko. Hindi lang any. Oo, kumbaga in a way, kung ano yung gusto mong makita ng tao lang sa'yo. Yes. Kung paano kanila gustong tignan. Example. Kahit hindi ikaw yon. Example, meron kang 5 flights. Okay. Diba? Pero isa doon business class. Pupost mo lang yung business class. Hindi mo lang pupost yung mga apat dyan na mga economy shit mo. Oo. Diba? Oo. May mga ganon. Performative. Yeah. Diba? Or babangko ka na. Or kasama din ba dun yung mga popost mo yung mga luxury stuff mo pero hindi mo ipopost na hindi maayos yung bahay mo? Magulo yung bahay mo. Kasama yun. I would say that's still being performative. Oo, Let's define it first. Before we define performative kasi ngayon pa lang mukhang marami po matatamaan ng bala na nasabihin ni Sam for this episode. Ano ba ang performative para malaman ng mga nakikinig sa atin kung huy, ako ba yan? Or uy, nagawa ko na ba yan? There's no shame because I think at one point we are all guilty of this. Is it okay to be performative at work? Depends. Let's read the definition kasi may naisip na ako about that. Okay. Performative is presenting yourself to look good rather than actually doing the work. So I think that answers your question about being in the office. Ang pangit. Oo, ang mga government officials nga perfect sa kanila tong term na to. Yung mga nagpapa-photo o pagbigayan ng pera. Yeah, yun 'di ba? Sila yan. Or 'di ba ang daming sinasabi pero ilang loss ba talaga ginagawa? Oo, 'di ba? Oo, or ito sa trabaho, yung kunwari, dami mong ginagawa pero ang totoo nanonood at nagfe-Facebook ka lang diyan. Which I once again I'm gonna say I was guilty of when I was working in the corporate field back in 2005. You feel like performative ka nun? May aminin ako na pagdaan ng boss ko, may mga araw na bibisi-bisihan ako. Hindi ko i-deny yan. So yes, performative yun. Lalo na pag mahigpit yung boss, no? Oo. Ay, nakatambay ka lang, di ba? Or ano. Pero siyempre gusto mo, ikaw yung pinaka-last umuwi. May ganun? Kasi feeling nila, pag last ka umuwi, mas ikaw yung masipag. Yes, masipag ka. Pero ano ba talaga ginagawa mo sa extension ng hour na yun? Are you really working? Pero ngayon, hindi na lang sa trabaho ang pagiging performative. Yes, kasi ngayon, we have opened the floodgates. And now we are projecting ourselves through probably social media. Yeah. And I realized also, and this might actually affect some people, is that being performative gets tiring. True, lalo pa kung di naman talaga ikaw yan. Isipin mo ipiperceive ng tao. Gusto mo i-perceive ng taong masipag ka kahit tamad ka naman in real life. Gusto mo i-perceive ng tao na pala workout ka kahit ayaw mo naman talaga mag-workout in real life. Oo, mas marami ka pang video kaysa actual workout mo. Exactly, true. Oo. I think also na being performative could also affect other people around you. Especially, we talked about it, we touched on it before na, say working out. Okay. Fitness is something so beautiful, so personal, I think also, no? Pero dahil sa minsan, ang daming performative, nasi-stress ka.
and you see, let's say, their performances, let's say, yung mga Strava, ganyan, not to say anything bad about Strava, it's a personal thing, diba? But you don't tend to appreciate your achievements kasi feeling mo laging kulang. Lagi may comparison. Lagi may comparison. Or, let's talk about material things. Diba? Okay, laging who has the latest car, biggest house, best bag. Correct. Na to the point na even if you have a nice bag, ay hindi ko na lang po-post kasi para mas maganda bag ni ano eh. Mas maganda yung bahay ni ganyan eh. Because we are living in a society that everybody outperforms everybody else. Para kasing, I don't know, parang nauso kasi yung pagiging performative because of social media. Because lagi, yung mga tao, lagi may kailangang impress ng audience. And that's what the second definition is. Okay. Let me read it out before you get to it. Performative looks curated for an audience, just like what you said. You've curated a certain feed, a certain lifestyle for an audience, which is not real. Okay. And you know to yourself that it is not real. And that where it gets tiring. Yung alam mo na ang layo-layo na nung persona mo sa social media sa kung sino ka talaga. And there's something about lies nga eh, diba they say, which I guess you can connect to this. I don't know if you want to call it a white lie or whatnot. Pero if there's one lie, you have to cover it up with another one. Hindi ka natitigil, paulit-ulit na kasinungalingan na. You want people to perceive you, or meron kang lifestyle na pinoproject. Ito ang lifestyle ko. Correct. Diba? High-end ako kahit hindi. Kahit puro utang ako, high-end ang makikita nyo sa feed ko. Oo, kaya nga may ako daming tinamaan. Ay, mga baby girl, Yun na una pang mag-post ng nabili niyang ganito bago magbayad ng utang. Di ba? Tapos diba, kung makabagong phone, grabe, pero kada travel, business class, pero ang totoo, baon na baon sa utang. Kung maningil ka, ay, hindi ka na-replyan. Ayan na. Diba? Performative. Ang dami niyan. Tapos, I mean, yun nga, it's... Or meron din naman, papi, na mga, kunwari, working hard, pero baby girl ka naman. Performative. Yes. May mga ganon. I mean, kunwari, hardworking ka, pero alam naman natin deep inside kung saan galing yung perang pinanggagastos mo. Doon ako pinaka nang gigigil na performative. Sa totoo lang. Yung gusto mo i-perceive ng tao na hardworking girl ka. But, girl, we all know where that money came from. Relax. Sorry kasi pag nakukunin mo lagi sa meron pa ako isa alam kong pikon na pikon ka. I-bring up ko. Laging binibring up to eh. Okay. Eto, alam ko na. Pikon ka dito eh. Pag-initin ulo ko. I know we are, the whole peptide market is so big right now. Diba? Because people have found a way para maka-shortcut to look good. Yeah. Because parang everyone on our feed looks good. Biglang pumayat. Tapos, yung labasan ng jawline. Lumubog na ang mukha. Diba? It's the era of jawlines. Correct. There's no, I don't have anything against. There's nothing wrong with it. Because I know a lot of people who's on peptide. Correct. And it's your body. Yeah. Your rules. Your decision. Kaya lang siguro what triggers us is... Eto na. Sabihin mo na. Alam ko na eh. Ito na yung trigger mo eh. Ang pangit kasi doon, okay lang naman mag-peptide ka. Yes. Like I said, pero it's your decision. Huwag mong ipalabas on social media na yan ang dahilan. Or ang workout ang dahilan ng pagpayat mo. If you're on it, aminin mo sa tao. Hindi wag naman yung ganun. Huwag tayong mang-deceive. Ayun lang sa akin. Exactly. There's nothing wrong with using it. Ako, sinabi ko nga sa inyo, I'm on Jotox, I'm on Botox, nagpa-Barbie arms pa ako before. Ano yung Barbie arms? Parang Botox din siya, pero lilit daw yung arms mo. Pero 4 months lang siya tumatagal. Okay. Barbie arms. Pero ang hirap naman nung makikita ka ng tao na akala nila nag-workout ka. Or that's what you project. Okay lang naman. Wala naman. Siguro wala masama kasi buhay nila. Hayaan na natin ba? But that's what, especially, I think. Performative ba yun for you? I think it's performative. Kasi you are projecting something else when deep, especially if you are, let's say. A fitness creator? Yun nga. Is influencer still a word these days or no? Creator na ba? Hindi ko sure. Whatever term you wanna use. Kasi parang nagkaroon ng negative connotation yung influencer na word no? But let's admit it. Recently. Let's admit it. If you have a good following and people follow you for a certain reason, it's a bit, correct. To some extent, you can say it's deceiving people. It is deceiving people. Kasi, mamaya gawin nila yung mga ginagawa mo, tapos ma-frustrate sila, makita nila wala namang resulta. Oo.
especially in that field. But I guess Yeah. for private people. And I think Mm. napag-usapan namin to ni Papi before, 3 weeks ago, parang Mm. sinasabi ko sa'yo, Papi, alam mo, parang meron akong gustong mahit na weight. Excited. Yes. Gustong-gusto ko na. Oh. Magpa-peptide. Mag-peptide, okay. Or, di ba, kung ano man yan, Tears, may bago pa ngayon, There's Reta. Oo. Tears, Monjaro. Yes. Ozempic, I saw is already over the counter at Watson's. Diyan. Pero kasi FDA approved naman siya. Correct. So sinasabi ko yun sa'yo. So I think like if you're on it, just admit that you're on it. Uh-huh. Para lang walang pang, alam mo So, ito na yun, nga. wag nating tawagin panloloko kasi baka naman hindi Hmm. panloloko yun. Ano bang tawag doon? Correct. What's the perfect term for that? Hindi siya withholding information. Yan. Oo. So, Para lang technically- alam ng tao na hindi lang dahil sa workout yan. Kasi I've been trying to lose weight for more than 2 years na. 2 taon na yung anak ko eh. Pero hanggang ngayon, overweight pa rin ako ng 5 kilos. Okay. Pero hindi na ako nagtimbang kasi parang na-frustrate ako. Ginawa ko na lang sa damit. Tagal ko na hindi nagtitimbang siguro mga 1 buwan na. Uh-huh. Kasi ayoko ma-frustrate eh. Right. So, ngayon kasi, mas confident ako kasi kahit na hindi ko ma-hit yung weight yung goal ko, at least kasya na sa Yung akin yung damit, mga damit ko. you Sa feel damit good na with lang. what you're Yun na lang. Oo. So, yun din ang advice ko for others. Uh-huh. Huwag rin kayo agad maniwala sa lahat ng nakikita nyo sa social media. Meron sigurong totoo na pumayat because of workout. Mhm. Meron din naman sigurong pumayat, kunwari workout, pero something else? may Or kasamang combo, may kasamang siyensya. Mhm. But at the end of the day, hindi rin naman natin masisi yung iba kung bakit ayaw din naman nilang aminin sa audience nila. I mean, Okay. Yun nga, that's what I want to get at Okay. next. Are they supposed to tell their audience na, oh, wait lang, hindi natural to. Let's say, nagpagawa ka ng ilong. Nagpagawa ka ng Botox, whatever. ilang artista ang may Sorry. pinagawa tas hindi umamin, Papi. Yun nga, exactly. Are you also... Yung era nung anong tawag doon, hindi pa tears yung uso. Yung before pa, yung Lipo. Lipo. Oo, lipo. O, ilan ang nagpa-lipo tas di Correct. man umamin Yun na nga. nagpa-lipo. Are you really supposed to admit to people that... Diba? Exactly Also, my point. parang Yun you din don't- eh. you Parang don't you owe don't... owe anyone an explanation. Exactly. Yun lang. Totoo rin naman yung sinasabi mo. Mhm. Bakit ko naman kailangang aminin Correct. kung I'm on it? Bakit nyo? Buhay ko to eh. Oo. And Oo. pumayat ako. Basta pumayat ako, I don't owe anybody Oo. an explanation kung I bakit. think if you're not a fitness creator or hindi mo naman gustong ipakita na pumayat ako because of that, okay lang wag mo aminin. Mm. Pero kasi there are some na napapanood ko talaga Okay. na sinasabi purely workout, but Uh-huh. we all know na hindi. Uh-huh. Kaya mas mataas yung respeto ko dun sa mga inabi naman kahit papano. Correct, Umamin naman. correct. Wala namang masama. Wala namang masama. Walang masama. But- Pero kung but ano is man there may masama ba sa Wala ding- hindi pag-amin? wala rin namang masama actually. Oh, Pero sino ba technically, nilang wala rin. niloloko doon at the end of the day? Mhm. Sino niloloko nyo at the end of the day? That's the point you want to drive at. Yeah. I guess if you're performative, sino ba talaga niloloko mo? It's really yourself. Let's say for example, umalis tayo dyan sa era ng mga Tears or isa pa, Monjaro. Oh, projecting, Kung let's say kung the... pinoproject mo na mayaman ka, Correct. kahit Ayan, hindi. let's talk Kung about that. pinoproject A lot of mo, people do. madami sila. Diba? Oo, at alam naman natin. Iniisip ko minsan, gusto nyo ba maganda lang yung feed nyo? Kasi alam naman natin kung anong totoong buhay nyo outside of social media. Or Or what are they after? Is it because they're rich, they think people will start to Respect them them? more? Well, aminin naman natin dito talaga sa Pilipinas. Money talks. May ganun eh, papi. Nakakalungkot di lang siguro dito sa Pinas. Nakakalungkot mang isipin, not just with money, with looking good. Mhm. May privileges. Oo, parang pag mas maayos yung itsura mo, mas irerespeto ka. Pag mas may pera ka, mas maganda treatment sa'yo. Is that why we are probably one of the most performative Countries. Because here, even if we're third world, nobody wants to look, third Look world. for- I don't know. Alam mo, nalulungkot pa rin ako pag ganun. Pag may mga ganung tao na binabase nila sa yaman mo or sa itsura mo kung Mhm. paano ka nila irerespeto. It's still the basis ng And for sure, meron kang mga na-meet na ganun. Na parang, nung Sam YG starting ka pa lang, ito yung treatment sa'yo. Pero Sam YG, ito ka na ngayon. Nung nakita ka, close na close tayo. Pero dati, when I'm just starting out, di mo ako pinapansin. Ni wala ka maibigay na upuan for me. Oh, wow. So, we don't know. I mean, nasan ba yung problema kung bakit naging performative yung mga tao ngayon? Yun Is it nga eh. because they want to feel respected? Gusto nila maayos yung trato sa Even kanila? with the weight thing, with wealth or everything, that's why you post that is for the, grabe, nag-workout. Grabe yan, diba? Respect, nag-workout, Oo. discipline, putting in the work. Yeah.
But sometimes, ito nga yung problema, meron din naman mga tao na workout sila not because they want to work out, but because everyone's doing it. So parang sila, nagiging performative sila. Nagigets mo. But doon ako guilty sometimes ha. Totoo lang. Sa totoo lang, doon ako guilty. Sa pagka-performative ng ibang tao. So in effect, ikaw na rin naging performative. I love working out. Gusto ko yung pawis, gusto ko yung feeling. The Kasi naaalis yung stress ko sa work. But I do also sometimes feel na minsan kahit ayoko, napipilitan ako gawin yon or mag-workout that day. Oo, pakiramdam mo parang, parang left out ako, lahat sila nakapagpapawis ako, hindi. May ganon. With work, baka may ganon din tayo minsan. Minsan ayaw mo na magtrabaho, but you see everyone on your feed, lahat sila busy. So ikaw mag-work ka na lang din. That's what I talked about nung the mental health the episodes we had. Na there were days that, let's say it's a Sunday, wala akong ginagawa, but then I open my feed, everybody's busy doing something. Yeah. Oh shit, may mali ba? Mali ba na hindi ako nagpapahinga? So, ay maliban na nagpapahinga ako. Should I also be working? Should I also be working out? Naman. Diba? Oo. So I think, just in a because way, everybody else is doing it, should you be doing it? Exactly. Kaya in a way, we are all performative. Yeah. So lahat tayo tatamaan dito. Lahat tayo may problema. So ang tanong lang, anong pinoperform mo? Yeah. At para kanino ka nagpe-perform? Correct. And kasi if you do that every single day, I mean, it's tiring, yes, but tiring, but exhausting, mentally din, hindi lang physically. But at one point, it might really become you, pero alam mo, it's not, yung pagiging authentic mo, wala na rin. Mahirap yun. Kasi you have to you're cover, just pretending to be someone that you're not. You have to cover this image with another post, which will be aligned to that image, until when? And then yes, it gets tiring. Hanggang kailan? Hanggang kailan mo yan kayang? And then you find yourself so lost na, shit, sino na ba talaga ako? Ano na ba talaga ginagawa ko? Here I am projecting, I'm living such a A-lister life, ganyan. But deep inside, ang lungkot mo palang tao. At malungkot yun. Kasi parang lahat ang tingin ay masaya ka. When everybody is seeing you that way already, tama. Pero deep inside, alam mong, may masakit, malungkot ka. So dapat mapa-self-reflect tayo. I think it's a good everything that we do or lahat ng ginagawa natin sa buhay natin sa trabaho. Sometimes may performative din na relasyon, hindi natin na-tackle. Performative na relasyon. May mga magpo-post diyan kunwari saya-saya nyo. Pero sa bahay nagmumurahan naman kayong dalawa. Correct. Kunwari, you wanna name names? Kunwari ay perfect parent ka. Ayan. 'Di ba? Pero ang totoo hindi naman talaga kayo ganoon in real life. We're not saying also that ang problem kasi dito is I feel like ang laking factor ng social media kung bakit naging sobrang performative ang karamihan sa atin, and we are all guilty. Alam mo kung bakit? I've said this before and paulit-ulit, but social media is our personal billboard. May not be who we are, but yan yung gusto natin makita ng tao na kung sino tayo. Ngayon, tanungin yung mga sarili nyo, ilang % ng social media feed nyo ang kayo? Good question to reflect on. Oo. Diba? Ilang %? Ilang %? Guys, comment kayo. Ilan? Yeah. Ako, hindi ko nga alam eh. Ako, I have to say, nasa 95% ako of what I post. That's really me. I mean, like, for the people na talagang kilala ko, alam nyo yan, 95% yan ako. Yun talaga ako. Oo. So, yeah. Puro trabaho lang naman pinapost ko dito. Oo. So kayo, ilang porsyento po ba ng social media? Or Papi, is there something wrong kung malayo? Kunwari nasa 50% ka at 40% ka. I think it's may just masama ba doon? What if hindi? Gusto ko lang, yun ang pagkakakilala nila sa akin. I'm a private person. Okay lang, kahit malayo yung persona ko sa social media, sa totoong pagkatao ko. Kumaga, parang showbiz. Diba? Sino-showbiz lang yung social media. There is also nothing wrong with it. Yeah. I think it's just a personal reflection, or this episode is meant for us to reflect on who we really are, in case we have forgotten who we really are. Ganda. We've gotten so engrossed in projecting a certain image, performing for your personal audience, your followers, the likes, the comments, that you forget who you really are. And we're not saying don't post that business class ticket or that nice bag or the expensive car, house. No, if you're proud of it, post it. Do you have to post it all the time? Do all your posts have to be about that? I will leave it up to you.
Kayo na bahala. Ikaw na bahala, Oo. di ba? We're not saying also don't be proud of what you've achieved, whether it's working out, how far you've come in your fitness journey. Everything is really up to you. No? We all want to be likable. I think that's Totoo the term. naman yun. We all want to be likable, and that's why we perform, quote unquote, to a certain extent on social media. It's quite performative. We want the best photos. We want the best videos because we want to be likable. No, we want that with the endorphins of the likes, the comments. Nakakasaya. Oy, ang dami may like sa akin, diba? Tapos next post mo, shit. But parang walang hindi nag-ano to. Oo, hindi nag-boom. Hindi nag-boom. So let's also keep ourselves in check. Na are we performing too much? Is this just a para post, kaninong a couple of audience posts? ka nagpa-perform? Why are you posting what you're posting? Yeah. Is it to perform, to show off, or is it just the way you want people to perceive you? But more importantly, let's all reflect on who we really are. When social media is taken out, sino ka ba talaga? Ganda. Pero siguro ito na rin yung pagkakataon para mapaisip-isip tayo lahat na okay lang naman. Kahit gusto natin na like tayo ng lahat, pero okay lang kahit hindi tayo gusto ng iba. Maturity na yan. I think, hindi, alam mo papi, I have come to accept, lalo na when we started doing this podcast, na there are people na makikinig sa atin. Gusto tayo. Meron din mga nakikinig kahit ayaw sa atin. Meron din namang sa inis sa atin, kaya nakikinig sa atin. Kaya ganun din ako. May fina-follow ko dahil nainis ako sa kanya. Pa-share naman. Sure! Kaya lang kasi, pero ano yun hindi healthy yun. Sa totoo lang. Sa totoo lang, kung feeling nyo it affects your mental health, ako nandun talaga ako. Lahat ng nasa feed ko ngayon, take it out. Gusto ko silang nakikita. Pag medyo nakaka-affect or naiinis ako, nababad trip ako, mute ka sa akin. Sa akin din. Diba? Pero dati natutuwa pa ako na may mga araw kasi na gusto ko lang mainis. Wag. So, pinapanood ko yung mga ginagawa nila. Napaka-iksi ng buhay para mainis ka. Na-realize ko nga yun. Pero yun nga, we want to be liked by everyone. Totoo naman yun. Sino ba namang tao ang gusto na ayaw sa'yo ng iba? Yes. Pero siguro na-realize ko kasi na okay lang kung may mga tao ayaw sa akin. Kasi at the end of the day, pag uwi ko naman ng bahay, mahal naman ako ng asawa ko. Gusto naman ako ng mga anak ko. The people that matter. Nakakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. Napupuntahan. And that's not performing. That's real life. Yun yung real life. I remember a friend told me na, you know what, at the end of the day, yung social media, hindi naman yan talaga yung mga taong nakakakilala sa'yo in real life. Pag may sinabing ganitong comment sa'yo yung isang tao, maapektuhan pa rin po kami kasi tao lang kami. Totoo naman yun, aapektuhan pa rin kami. But at the end of the day, dapat siguro wag natin masyadong habaan yung time na naaapektuhan tayo because of people who says something about us or hindi tayo gusto dahil hindi naman nila tayo kilala ng husto. So okay lang kung hindi ako gusto ng lahat ng tao as long as yung mga nakakakilala sa akin. Yes. Kumbaga, I have my people. And kahit konti lang yan, it's okay. As long as I have my people. And that's the essence of living, of life. Yes. That we often forget because we get so engrossed na, shit, konti lang yung like, shit, wala nag-comments. Or shit, sobrang ganda ng comments. Parang mga kaibigan ko na to. But actually, the people commenting are people you probably don't know. Ayun nga rin yung minsan depressed, papi. Kasi even kung you're performing for an audience that you don't know. Hindi nakaka-depress. Nakakalungkot lang sometimes. Siguro may mga ganitong moments ka rin. And for sure, yung iba nakikinig or nanonood sa atin. If you're a content creator or if part ng trabaho mo yung social media, minsan magpo-post ka and then magugulat ka kung sino pa yung mga tao na sometimes wala kang malalim na connection. Sila pa yung mas nagsusupport sa'yo. True. Sila pa yung unang magla-like ng post mo. But napapaisip kasi ako, baka busy lang naman talaga yung mga friends. No, I read, yun na lang ang iniisip ko. Siguro busy lang sila. Hindi naman dahil hindi nila ako like. Pero minsan makikita mo, huy, active sila. Pala like talaga sila sa iba. I read this quote before that sometimes your biggest supporter is a stranger. True. And sometimes the person most jealous of your success is actually a friend. Nakakatakot yun. But that's also reality. And that's why, na-bring up mo lang yung kasi, bakit hindi nila like ng mga friends ko bringing up ko yan post kasi si Mike mismo nagsabi niyan sa akin. May napag-usapan kami ng asawa ko na hindi naman social media person yung asawa ko, hindi siya content creator, so parang nabanggit niya lang sa akin. Si friend kong, love na mapansin mo si friend kong, yung mga may friend akong ganito, lagi nila binuview yung story ko, pero kunwari love nag-post ako, wala silang pake. He felt bad, nag-marathon ako, na always naka-view sa akin. Okay, interesting. This is from someone, my husband, na non-social media person. Hindi siya nalungkot, pero sabi niya, si ganitong tao, no, lagi siya nag-view sa akin, love.
Pero nung When the nag-marathon act- ako, No comment, no nothing. congratulations or anything. Yeah. Hindi ko na tinanong yung asawa ko, did you feel bad? Ang sinabi ko na lang Of sa course, kanya, that's why he brought okay it up. lang yan, love. Sabi ko, ayoko Well, nang sabihin maybe not felt bad, but it was an observation, definitely. Observation, and kahit hindi niya aminin sa akin because I know him, I Alam know mo, he may felt something. bad. May kurot May lang. something, may kurot, na ang tagal niyong friends. Dati naman, nung same tayo, Mhm. di ba, lagi naman kayo nandyan. Bakit ganun? Nung parang okay yung buhay ko, na wala kayo, parang di kayo happy kung nasan. Parang may ganun lang siguro siya. Because admittedly also not, especially when you're starting to, glow up, whether in life, in, your finances or something, especially the people na, not everybody will be happy for you. May ganun ka. Meron. Oo. And sometimes, these will even be family members. And what do Hindi you lang do? friends. What do you do? Dun sa mga You just ganun have to tao. keep an eye open, and wala talagang, kaya nga sa akin, at the end of the day, a lot of things really I value are still private. Kasi the less people know, the less people can ruin. Kasi hindi ma-jinx. And wala silang alam. Oo. If they know everything, lahat pupunahin. Correct. Ganito, ganyan. Tama. But if they don't know, lalo silang pupunahin. Mhm. So, going back, yun nga, I think it's a good time to reflect. Yeah. Diba? Who we really are before we get lost in the whole, clout, social media, before we get sad. Performative era. Are we in the performative Yes, era? good. Are we? And that is the title of this episode. Are we in the performative era? And I'd like to know doon sa mga nakikinig sa atin, anong part ng buhay mo yung parang feeling mo performative ka? Lahat Ikaw, tayo. nasang part ka? Ako, feeling ko, performative era. Feeling ko, ako guilty ako dito sometimes sa pagiging nanay ko. May May pagka-performative performative era ako sa pagiging nanay ko cause feeling ko kulang pa yung nabibigay ko sa kanila. Yes, it comes from something yung performative, it comes from some lack, yung feeling mo, Kaya, kulang ako sa ganito. Kaya ipoproject ko na lang. When people ask na, how are you doing it? Kasi I mean, like, ang dami galing mo, ginagawa. nasasabay-sabay. Everyday, Sa totoo lang, may times po na hindi ko napupuntahan yung mga anak ko. Mhm. Like, in a single day, sa sobrang dami ng ginagawa ko, yung peak lang, and correct me if I'm wrong. Yeah. So, you feel that and you feel a bit bad na nangyayari yun. So, what you do is you create a post na Yes, for spending them. time with your kids. Yes. That is performative. Yun nga. So, ako aminado ako na yung sa pagiging nanay part ko, Para performative lang you don't ako. feel bad kasi nakikita naman ng mga tao na, wait, ano ako hands-on mom ako. Diba? Pero deep inside, you're totoo lang, fulfilling. Hindi naman super hands-on, guys. There are days I choose myself. And I told my mom friends na okay lang if there are days na sarili mo lang, tas bukas anak mo naman. Yeah. Kasi dati, papi, kaya na mental health issues ako, tinatry ko gawin lahat. And then I realized, You forgot about yourself. hindi talaga. Ikaw, ano yung saan? Naalala ko, wala pa naman kaming anak. Pero dati, ang pagka-performative ko, whenever we travel, talagang kailangan may posts, Okay, may reels, ito yung before pa. ganyan before. Oo. Then I slowly realized na, wait lang, parang, Bakit? hindi, I think there was Oo. one vacation, I'm trying to remember which one, na nakabalik na ako, pero feeling ko hindi ako nakapahinga. Hindi ka na pagod ka pa rin. Oo, kasi feeling ko parang, I was so busy taking photos, taking videos, and now I have to edit these photos, edit these videos. I know. And I was like, what the fuck am I doing? Yeah. Parang, okay, nakabalik na ako. And I since then, like minsan si Eso actually called me out, puro ka ng picture, hindi mo na na-enjoy yung place. So it's also a wake-up call. And I think you really need people like that to keep you in check. Na, habol mo lang ba post? Mhm. Paano yung beauty ng lugar? Paano Exactly. yung actual, vacation? True. It came to the point na baka sobrang nag-overcorrect na kami. Like, let's say, the last vacation we had, wala man lang yung picture magkasama. Oh my gosh. It means you guys enjoy. Yes, of course. Diba? Kasi nag-enjoy talaga kayo ng sobra kasi you forgot taking photos. Ganun daw yun. Ganun ka-overcorrect. Ganun daw yun. Then I'm thinking, para kanino ba yung bakasyon? Para sa sa'yo. akin? No, but yun nga, that's being performative. I question myself, nga, para kanino ba yung bakasyon? Yung mga picture, ba't kailangan para sa ibang tao? Most of the people are like that. No, pag nasa bakasyon, this is already me admitting na may ganun ako. So I had to catch myself na, teka lang, tama nga naman, nagbabakasyon ako for myself. Bakit ang priority ko, magka-picture ako na ma-post ko para sa ibang tao? galing, Paano no? na yung bakasyon ko? At least you're aware. Yeah, then yun nga, that's why I said na, you have to reflect about it. Yeah. Diba? And sometimes,
dapat aminin talaga natin. Yes. Na, uy, dito sa part na to, performative ako. Performative So, ako. ayusin natin. Mhm. Diba? And there's nothing wrong. There's Kasi nothing wrong with it. I think, like me and Chacha have been saying for the entire episode, we're all performative in one aspect or another guilty, of our kumbaga, lives. guilty. We're not saying we're not. It's just a matter of san ka performative. Yeah. So kayo, saan kayo performative? Mhm. Let us know in the comment section, and don't forget to like and subscribe Lecheng Pag-ibig to. We're on YouTube, Spotify. We appreciate your comments, and we try to get back to all your comments. Ang dami nagko-comment sa Facebook natin. Uy, I love thank you. Uy, shares, we the have comments. actually ilang followers na Dami meron na. tayo doon. Dami na. More than 300. Mag-hello tayo sa Crazy. mga wow, pa 400,000 na tayo. 384,000 followers on Facebook. Thank you so much, guys. Diyan talaga tayo yaman. But seriously, Uy, thank you so sana much. nga. Thank you so much for joining us on this episode of Being Performative. Performative ka ba? Let us know. My name is Sam YG. And this is Chacha. Be safe, be good. Bye-bye. Bye-bye!